May bago tayong project na inumpisahan dito para sa ceiling, partition, and insulation. Tsaka pala, ito yung pinaka-dulo ng phase 3. Yan muna mag-isa rito kasi siya yung magre-receive na. Tapos dito sa TNB, pinabaklas ko na po ito. Pinatanggal ko. Lasan talaga, ito yung nagiging kaso. Ito pala, lalagyan namin ng mapagbago. Maganda yung bintana niya. Yan, naka-design na kasi may exit. Kasi itong steel window na to. So, proposed for, bali, nakaslab po siya. Tapos lalagyan namin ng sukal, oh. May kagaya yung pagdalang araw, may ginawa dyan. Kailangan full renovation, may cabinet, may kisame. Bali mga karos, nandito na po tayo sa bahay ni Sir dito sa phase 3. So, bago nga po pala tayo mag-umpisa, syempre yung punch list muna. At saka syempre, maraming salamat po sa tiwala ni client owner. So, ito nga po pala, napanood nyo yung before bago tayo mag-start dito. So, ayan po yung kanyang itsura. So, sa mga nagtatanong, ito nga po pala ay 36 square meter floor area. Yun yung up and down na existing unit na dinat na natin bago tayo mag-start ng renovation. Yung lot area naman niya, yun nabuo yung back extension at saka yung pinaka fence area is a 36 square meter lot area naman. Ayan, maraming salamat din po sa buong tropa at sa naging bahagi nitong renovation. So kila Sir Jojo Aragones sa aircon, kila Master Batang sa glass and aluminum. Yan, maraming salamat. Tapos syempre sa buong tropa ng Lee and Aki Builders. Yan, maraming salamat. So ito, papasilip po muna namin sa inyo yung aming natapos na project dito. So isang 36 square meter floor area and 36 square meter na lot area. Full renovation po. Pag sinabing full renovation, nag-start kami rito from bare to finish hanggang sa magkaroon siya ng tiles, ceiling, electrical, carpentry, overall paint, at saka yung mga other accessories, fixtures, and light materials. Tara! Ayan, bati muna. Good morning, Bilog. Good morning. Ayan, good morning. So, punch list. Siyempre, hindi mawawala yung mga yan, makikita natin na kailangan po nating ayusin dito po sa unit. So, bali, finishing na tayo. Ayun si Master Dindo. Good morning, Master Dindo. Good morning. Yan, good morning. So, medyo tahimik lang yung vlog natin kasi medyo maaga pa. So, sasabayan na po natin ang pagbablog. Yan, habang meron silang mga inaayos. So, dito nga po pala sa harapan, ang pinaka finish lang po nito is 150 cm. Tapos according po sa developer, kailangan na naahalin tulad po yung mga ikakabit natin dito. So sana naman po ay bumagay kasi personal na ni client pinili lahat ng mga materials dito sa harapan ng bahay. So medyo hindi na po siya masyadong nagtugma doon sa pinaka frontage or pinaka facade. So kailangan po kasi medyo nahalin tulad dyan sa mga color combination. So, nandun pa rin naman, malapit pa rin, may beige pa rin, may mga nakikita tayo dyan na earth color. So, ito yung poste. Ang ginamit pala namin dito is tiles. So, ito lilinisin pa yan. So, itong tiles po na to is, ang sukat nito is 15 by 60. Yan, medyo may kamahalan nga lang po itong tiles na to. Tapos sa lamppost is combination siya ng LED white sa taas at LED naman sa baba. Yan, sa baba. Bali, ano siya, warm. Tapos ito, sementado lang. Medyo hilaw pa yung kulay ng semento rito sa baba dahil kakasemento lang. Pero concrete floor lang po yung finish niya. Yan, bali naka-inside gutter tayo. Tapos sa trusses, ang combination natin is puro tubular. 2x6, 2x2, 2x3. Yan yung mga makikita niyo po dyan. Then yung pinaka-ventilation po ng ating spandrel sa ceiling. So ito po yung ginawa natin. Yan, dito po natin nilagay. Tapos makikita nyo, hindi nga lang siya pantay. Medyo nakadrop po tong sa sa pinaka-ventilation niya. Gawa ng sinundan lang po kasi natin dito yung pinaka-lining ng ating mga bubong ng kapitbahay. May tendency po kasi pagka umangat tayo ng bubong, may tendency pong magkaroon ng leak problem yung sa mga kapitbahay kasi medyo mas mataas yung atin. So yan po yung ginawa natin. So spandrel ceiling nga po pala yung ginamit namin dito. Tapos beige color. Tapos yung mga makikita nyo rito lahat ng ilaw. Ang ilaw po nito is LED tricolor. So meron po siyang dim, may warm white at saka may daylight. Ito yung daylight. Yan, yung magkabilang wall nga pala, hindi siya sagad. So itong concrete na pader natin na ginamitan natin na CHB hollow blocks. Bali ano lang po siya, nasa 150 cm.
Yung nakikita nyo na lang dyan is tubular trusses 2x2, then naka-polycarbonate. Then pinapinturahan na lang po ni client ng black. Yan po yung pinagawa sa amin. Tapos dito may mga abang tayo. Kagaya nito, may yung CCTV ay yung gumagalaw. Oh. Yan, napapanood tayo ni client dyan habang nandito tayo. So CCTV na yan, nagabang tayo ng outlet dyan pati dito. So maraming purpose kapag may saksakan. Tapos syempre drainage para sa automatic washing machine. Then ang turnover namin ng mga faucet syempre stainless na yan. Para maganda. Tapos dito rin, yan, stainless. Then pinturado ng finish top coat ng acrylic emulsion yung ating mga pader. Yung pader nga pala dito, medyo light color siya compared dun sa taas, pero halos pareha lang po sila na beige. Medyo pinalabnawan ni client to. Tapos yung mga pintura na ginagamit namin dito is water-based na pagdating sa mga bakal. So Aqua Gloss It Black. Yan, Aqua Gloss It Black. Then naka-trench drainage tayo para kahit pa paano magbasa ng tubig dito si client. Meron pong sasalo, hindi po mapupunta lahat sa labas. Then color black na 40x40, non-skid po yung tiles na ginamit dito. Kita natin yung element ng shades niya, para siyang kidlat. Ayan o, pero ang ganda. Maganda po ito sa malapitan. Ayan o. Yan. Ayan. Tapos hindi siya madulas syempre. Ayan, ito nga palang harapan na to, yung sa pinaka front edge niya, naka sunblast to. Tapos yung maroon na color ng paint is nandun pa rin. Binalik lang natin kasi yung iba kasi medyo faded na sa kabilang unit. So ito binalik lang po natin, pero ang ginawa niya rito pinakinis niya. Dapat naka sunblasting. Tapos meron pa rin po tayong outlet doon, saksakan pa rin. So para may option pa si client pagka bagong taon, Pasko, pwede siya mag-decorate ng ilaw dyan. So screen door, di mawawala. Sa gawa nila Master Batang yan. Siya nga pala ito mga karokos, yung gate natin sa folded gate. Ang folded gate po to. So ito talaga yung una niyang pinagawa. Meron lang pong unang design tong gate na to. Ayan na. Yung unang design lang yung gate na to na makikita po natin dito sa picture. So ito yun. Tapos nag-decide na lang si client, hinabol niya sa amin na kung pwede magpalit tayo ng PVC planks para po sa pang outdoor. So maganda naman po yung kinalabasan. So ang sukat nito pagka bibili kayo nito is 14 cm by 2.9. So 2.9 ibig sabihin yun yung pinakahaba niya pagka in-order niya talaga. So kami na po yung nag-divide. Then ang ginamit namin screw, madalas nito yung unang nakagawian is tech screw, pero kinakalawang kasi yun. So ito gumamit tayo rito ng stainless screw para hindi na po siya kakalawangin. So ang maintenance nito mga karos is punas-punas lang. Yan lang po, punas-punas lang. Tapos ugaliin lang laging mag-apply ng wipe out. So nakakatulong siya para sa maintenance at sa mapanatili yung kanyang texture. So hindi na po natin ginalaw yan, as is na siya. Simula po nung naikabit natin, as is na yung PVC solid planks. Ang presyo nga pala niyan is nagre-range sa 1,000 to 1,200 ang isang piraso. So ang sukat nun is 14 by 2.9. Meron naman din pong 20 by 2.9. Ayan ang pinakaharap ng bahay niya. Ang ginamit nga pala rito mga karos is PVC roofing. Kasi minsan pag nag-inspect yung engineer dito sa Lumina, pag nakitang nakayero ka, may possibility na ipabakla sa'yo, papalitan ng PVC roofing or polycarbonate. At kung hindi man, hindi mo na mababawi yung construction bond mo. So meron tayong sinusunod na sukat dito. Medyo mataas lang po talaga yung floor area, kaya mapapansin nyo more than 150 cm. So kumukuha kasi tayo ng sukat dun sa doorstep. Yan sa doorstep tayo kumukuha. Doorstep niya, dun tayo kukuha ng 150. So nagkaroon pa ng isang step dito dahil syempre kailangan po ni client yan. Dahil medyo mataas na nga yung area. So ito yung ating full details dito sa harapan ng bahay. So ang dami po nating nakita na iba't ibang detalye na materyales na ginamit dito sa harap. Naka-inside gutter pala yan. So kaya parang nakikita nyo, parang meron lang siyang fascia cover dito. Pero yan na po yung nagsilbing pinaka-raptor niya. Tapos yung gutter nandito po. Yan, stainless gutter. Then ito yung pinaka-downspout. Yan, syempre request na lang ni client na pinturahan na lang natin lahat ng black. Pati yung poste para mas maging maganda siya tingnan. At saka malinis. So syempre sa tile grout, ang ginamit natin dito black na.
Nadamay na nga to, no? Kuya din to, pati metro ng tubig, no? Nananahimik to, naging itim mo. O, kita mo. Okay, yan detalye rito sa harap ng bahay. Pakalinis na. Sa steel window, di naman po natin binago kasi under developer is wag niyo pong babaguhin kung ano yung inabutan natin sa pinaka original facade ng bahay. So, ang pangalan nga nitong unit na to is si Angelic. Si Angelic, makikitaan nyo dito sa Lumina Tansa na naka-steel window siya at saka naka-steel door. So sa steel door, pwede mo baguhin yung lock set, pwede mo baguhin yung kulay ng pintura, pero black and brown lang. Chocolate brown and black lang. So wala na pong iba. Yun po siya. So screen door niya, original na pagkakabit nito, yung hinge dapat nandito. Since pag ginawa ho kasi natin yan, yung baling ng pinto, ang mangyayari po, mahihirapan po yung tao pumasok. So, nilagay na lang namin dito ni Master Batang at nag-approve naman yung may-ari. Siyempre, sa screen door niya, full screen na to. Kapag may bubong ka, kagaya nito, full screen ka na. Yan, full screen na, may lock set naman yan. Okay, dito na tayo sa living area. So, sa living area natin, nung wala pa yung extension, nasa 18 square meter po siya. Tapos isa to sa mga pinapalitan ni client. So naka smart lock tayo. So sa smart lock, digital, tapos meron din pong PVC. Hindi ko lang alam kung may voice command to or hindi ko lang din alam kung may fingerprint. Tapos lever type doorknob na lang po. Then syempre meron niya door stopper. Ayan. Breaker. So yung breaker nito sa punch list parang may diferensya to. Ito na ba yung bago, kuya? Bago na to. Ayan. May diferensya to nung una sa punch list. Baklas yata to. Nasira yata yan dito. Yan, okay na. Yung ginamit nga pala naming pintura sa buong pader is tinatawag na Tinctured Gray by Davies. Tapos itong plain wall na to, ipinadagdag na lang ni client yung itong design na to. So ang detalye ng materials is 1x2 na pang baseboard kindray na minsan ginagamit sa baseboard. So naka-cove ceiling tayo, may mga pin light, LED light, tapos may strip light. Kakaiba lang yung mga makikita nyo rito na center light. So ibang mga ilaw, more on mga babasagin. Tapos yung nakikita nyo rito sa ibabaw is 5-in-1 na WPC ang design na ginamit daw natin dyan. Ay, kuya din do. Kuya, pwede ba natin buksan to? Yes, sir. Hindi ka masisilaw? Yeah. Ayan. Ayun. Sa TV console, ayan, meron na lang pong konting nire-retouch. Ayan, tapos yung kortina niya is tela. Yan, kadalasan yung mga kortina namin is parang Korean blinds na. So, TV console niya, ganito lang kasimple. Ayan na yung TV, nasa 55 inches. Yan, meron pong mga saksakan dyan, outlet switches, may cabinet. Ayan, may storage tayo rito. Ayan, storage. So, wala na po siyang cabinet handle. Ito na po yung mismong handle. Tapos dito sa may pinaka-landing papuntang second floor, ayan, nagpagawa po siya rito ng wall mirror. So yung wall mirror niya pa L-type, combination po ng WPC white. Ayan. Sa tiles naman, ang ginamit natin is 60x60 glossy. Ayun yung haspi niya. Bali may pattern lang. So meron siyang isang shading na simula sa left papunta dun sa right. Ito naman yung pinaka bar counter niya. Yung bar counter niya, wala na pong lagayan ng wine rack. Yan, napakasimple na lang po. Yan, may pailaw rin po tayo dyan. Tapos sa WPC rin na white kung ano yung ginamit po rito sa may landing space. Then, hindi po sagad sa baba. Yan, seal gray yung ginamit po na paint. Ito yung kanyang ilaw sa pendant. Tapos sa APC, cabinet naman po para dito sa kitchen. Yan. Mga gamit pa. Ayan, ito ikakabit na lang. Kakabit na lang po natin. Ayan. So yung mga hinihigop ng ating exhaust fan, meron dito tsaka sa TNB tsaka rin shoot. Pag-akit natin sa second floor, makikita nyo kung saan lalabas. Ayan. Ayan, microwave. Ayan yung mga gamit. Tapos sa induction. Ayan, may ilaw tayo rito. Faucet. Ayan yung faucet. Siyempre may other storage pa to. Yan, may catch basin tayo doon, may clean out. Kailangan yan. Yan.
Tapos nandito yung kanya mga pull out. Lagayan po ng mga kutsara. Yan, tinidor. Yan, pinggan. Tapos, pinggan yung palabaso. Itong part ng area ng ating counter dito sa may bar. So, syempre may open space pa rito. Dito nilagay yung kanyang water dispenser. So, saktong-sakto po yan. Yan, saktong-sakto po yung water dispenser dyan. Yung sinukat. Tapos, yung pinakailalim, naka-tiles na lang. Yan, para kahit naman po papaano. Yan, matibay po siya. Yung pinagpapatungan. Hindi po magagasgas. So, ito yung ating kitchen area and bar counter. Ang itsura niya. Lagay tayo ng isang LED dito na 18 watts. Siyempre may exhaust fan pa rin. Yung prepared sana na ano rito, yung prepared sana na ref dito, isa nasa 60 cm lang. Pero talagang gusto ni client yung ref at wala naman daw ibang nakatira rito. Medyo sumakap siya ng space dun sa pintuan po ng ating P&B. So sana hanggang dito lang po sana kasi. Pero talagang ito yung gusto ni client. Yung TNB, bali yung detalye nito gawa po sa glass and aluminum. Full cladding po yung nasa gilid, naka-fix na po yun. Frosted glass. Then powder coated white series yung ginamit po na aluminum. Yan, kaysa may sa PVC ceiling panel, naka-LED light, isang exhaust. Tapos stainless po lahat ng ating accessories. Then water heater na multi-point para sa cold and hot. Tapos ito naman po yung ating water closet. Tapos yung all black na glossy yung ating tiles, yung wall tiles. All black po siya. Yan. Ang ganda tingnan. Ang lakas maka-social din, lakas ng dating. So dito nga po pala, ito pala, nilalagay po namin talaga yung design yan dito banda. Dati, nung ginagawa pa namin to, may pagkakataon na butas namin yung pader at yung sa kapitbahay kasi magkadikit lang pala yung toilet and bathroom. So naghahati lang pala sa isang wall. Nagyari, dito na lang po namin nilagay. So yung floor tiles, bali 60 by 60 rin po ito. Yan, landscape. Tapos sa bahagyan nakadrop po yung ating floor area pagdating sa shower area. Yan, gumamit na rin po tayo ng stainless dito na floor drainage. Tapos sa basin type, lavatory. Then, naka-tiles po to. Then, ginamit po natin dito is PVC. Tapos, dito naman po isa aluminum cabinet. Yan, para kahit tayo ilang beses mabasa, maganda pa rin, diba? Hindi siya basta-basta masisira. Ilagay na rin tayo ng LED na ilaw po dito. So, yung LED pala namin na mga ganito, may sariling switch siya rito. Para hindi po siya laging naka-open. So, napapatay po siya. Diba? Ayan, ganda. Exos, tricolor. Ayan. LED mamamatay. Ayan, diba? May switch siya. So, para kung sakali gusto natin siya patay, mamamatay lahat. Ayan na. So, retouching paint. Ayan na. Retouching paint. Tapos dito naman po sa second floor, paakyat, nagpalagay po si client ng mga LED wall lamp. So, ang kulay niya is warm light lang. Tapos kapag tinurn over nga po pala tong handrail, hindi to yung original na design. So, pinapalitan na lang po sa amin ng client to at na may mga pinagayahan na lang po tayo. Tapos naka-tiles lang po ng 30 by 60, yung combination po ng riser and footstep. Yan para po dito. Ayan, pendant light, di naman mawawala po yan. Lagi po siyang meron. Tapos kapag naka-pendant light po, is lagi po tayong naka 3-way. Yan, 3-way po. May pindutan siya rito. Ito, 3-way din po ito. Yan, may switch siya rito. And may switch din po siya dito sa taas. Yan, tricolor. Tapos yung sa baba, may switch button din po siya para din po dito. May access tayo. Ayan, pagdating dito, PVC panel na gray yung ginamit natin. Kung ano yung ginamit natin doon sa baba, sa may kitchen area. Ayan. Tapos naka-cornisa. Yan, naka-ano rin po ito. Naka-smart lock. Since yung design ng kanyang smart lock, wala na pong handle. Yan, bumili na lang si client ng handle. Para kahit papano, convenient gamitin yung pintuan. So, yung pintuan natin is maple na natural varnish.
Yan, hanggang dito po is yung painting natin is tinge of gray. Yan. Floor tiles, kung ano yung ginamit natin sa first floor, yun na rin po dito sa second floor. Yan, papasukin natin yung room pagkatapos ni Bilog install yung ating curtain rod. Okay, habang break time muna, break time. So, punch list muna tayo. Isa to sa mga nakita. Yung punch list. Ito. Tapos yung dito. Yan, meron pa kasi medyo faded pa yung kulay. Yan, parang pinapaano na po natin. Pinapaayos na natin ang todo yan. Tapos yung kanto, yan sa giin, hindi may iwasan. Tapos ito kila master batan. Ito medyo malambot pa yung loob nito. Nakakayo rin ho kasi ito eh. Yeah. Tapos meron din dito. Ayan hindi pa masyadong yung masilya. Tapos sa second floor sa may TV console, ayun meron din po doon. Ayan. Break time mo na lang. Ayan, punch list pa yung dito. Ayan Ayan. Tapos dito naman sa second floor medyo minimal na lang. Medyo retouching na lang naman. Yan, dito pa. Yun o. Tapos ito, napalinis naman na po natin. Konti na lang. Yan, mukhang tapos na si Bilog dito. Yan, nagkakabit na lang si Bilog ng curtain rod. Yan o. So, ito nga po pala may door closer siya. Ayun o. Lock. Unlock. Banda rito sa may kalahati, dire-diretso na po yan. Tapos kusa na po siya maglalak. Ayun o. Kusa na siya naglock. Okay. Tapos dito banda, yan may punch list pa kami rito. Ayan, medyo hindi pa yung kulay dito, medyo bitin pa pati rito. Yan, medyo bitin pa po dyan. Tapos ito yung pinaka-kwarto lang ni client. Ang original na design nito, dapat meron po itong French type na sliding. Kaso nga lang, na-realize niya na talagang masikip na. Ayan, naka-aircon, curtain rod, yan, PVC panel. Halos yung ilaw na ginamit sa baba, halos pareha lang sila ng design. Yan, nagpagawa po siya rito ng open shelves. Yan, pinadagdag na trabaho niya na lang po yan, pati ito. Yan, pinadagdag niya na lang. Tapos TV, tapos internet, ayusin na lang po namin to. Tapos hayaan na lang po namin na siya na po yung mag-component nito mamaya. Yan, may saksakan po yan dito. Yan, saksakan sa ilalim. So dito muna namin yan nilagay. Yan, si Bilog. Tapos na si Bilog do. Yan, tapos na. Yan, pinakabit lang yung curtain niya. Lilinisin na lang po yan. Tapos ito nga po pala, mga lagayan ng sapatos. Mga acrylic. Yan, linis na lang to. Tapos dito, meron po siyang open shelves, then drawer. Yan dyan banda. Tapos ito po yung kanyang pinaka closet. Malalaki po to. Nasa 70 cm po yan. Yung mga laki niyan. Yan. Yung drawer. Sa unang plano namin, ano lang po sana to. Wala po siyang pintuan. Yan, drawer lang, tapos open cabinet lang. Para talaga sa mga walk-in closet style lang. Yan lang, pinalagyan niya po to ng pintuan. Pero bago naman siya mag-design nun, sinabi po namin yung tungkol sa curtain rod. Kasi itong banda rito, banda na pintuan, pagka binuksan siya, ganyan na lang. Yan, ganyan na lang po yan kapag binuksan. So, parang mangyayari, storage na lang po to ng mga gamit na hindi naman na po talaga importante. Yan, ganyan na lang po siya. Kasi yung sa priority is yun sa kortina. Na malagyan ng kortina to. Palinisan na muna. No? Ayan, babalikan na po ni Bilog. Ayan. So, iikot pa tayo ng isang ikot dito kapag tuluyan na namin natapos to. So, ito yung mga detalye rito. Pagdating sa second floor, naka-TV console pa rin po siya. So, sa TV console, ang original na design niya, wall panel lang sana, straight pababa. Pero nagpahabol po siya nito, yung open cabinet, tsaka floating shelves. Tapos may aircon,
Tapos ito na yung kama niya. Then yung tiles niya 60 by 60 pa rin. May malaki siya na nasa 50 by 210 cm na closet. Then may 3 drawer. May open cabinet dun sa dulo. Then may drawer din 2. Ito nga po pala yung slab niya dito sa likod. Yung mga piping na yan, dyan po lumalabas yung kanyang mga air vent na hinihigop dun sa baba. Sa exhaust, 2, TNB and kitchen at saka sa range hood. Tapos yung isa na PVC, yan po yung pasingawan. Yun naman po yung tumakbo sa second floor. Tapos may floor drain po yan. So slab po yung gawa niyan. Hanggang dun po sa TNB. So yun dun banda sa kapitbahay niya. Bali slab po yung pagkakagawa nito. Yan, may sukalo lang siya para nakokontrol natin yung volume ng tubig. At may floor drainage siya. Tapos yung AC rito, yung pinaka-condenser niya, nandito na sa likod. Kung magtataka naman kayo kung paano lilinisin yan, hindi po dito dadaan. Doon may daanan po dyan sa likod ng subdivision. Okay. Kaya tayo rito. Ikutan na lang po natin to para sa final video. Siyempre pagka binidyo na natin mamaya, halos malinis na siya. Tsaka nakasetup na lahat. Linis na lang kami rito. Naumpisa na natin ipalinis yon sa mga poste. Tapos pinapakabitan na natin ng bracket. Itong downspout dito. Yan, para kapag umuulan, yan, matibay po siya pagka nagbababa siya ng tubig. Solid na yung pintura nito. Yan, pati rin dito. Pinaayos na rin natin yung punch list natin dito. Bali magkabilaan yan. Pati doon, no? Kuya din doon, no? Sa kabila rin. Ayan, kortina. Naikabit na rin. Lagayan ng mga sapatos. Ayan, nakabuilt na ni Bilog. Bali, GI clamp po siya na number 2 na saktong-sakto po din sa sa pinaka-downspout natin dito na PVC pipe. Bali, hinihigpitan na lang po siya. Isa to sa mga pinapalinis natin. Ayan, inuumpisa na uli ni Bilog na linisin yan sa poste, yung mga tiles. Kahit dito, madali lang to. Matagal na namin tong ginagawa. Medyo kinukot-kot lang po yan, paleta. Hindi naman po magkaka-damage yan. Tapos meron lang po kaming thinner or lacquer flow na pinapahid para lumambot yung pintura. Yun lang naman po yung niya, yung mancha. Dali na doon, kuya, no? Dali na, sir. Ito lang na, kuya, yung guhit line. Ito, yan, yung lining na yan, tsaka dito. Yan, yan, kikita mo? Ayan, parang niya, dugtungan. Bali, ito, tanghali na. Bali, ito pahapon. Kagaling lang po namin sa break time. Ayan, napakalinis na po ng mga tiles natin dito sa poste. Ayan. Pinturado na rin po yung ibang part po ng area rito. Tapos ito, pinapalinis na natin yung drainage. Ayan. Thank you, kuya. Sana tayo dito, kuya. Paloob na po ulit. Okay na, ayun. Malinis na rin. Tatagaan mo to. Ano ba? Ano mo? Hindi, sila na yan. Sila paring Ryan niya. Nila talaga yan. Yan na. Pupunta pa sila boss dito. Dito pa, kuya na. Hindi pa to. Wala pa pala. Sa taas. Tingnan na rin po natin yan sa taas. Kuya, ano nga bang code nito? Ha? Ano code nito? Boss, ano yan? Pending 1-1. Ay, hindi. Bukas naman. 1-1-2-2-3-3-4-4. 1-1-2-2-3-3-4. Linis na kayo din tayo. Naayos ko na yan. Tingnan mo. Okay. Katkatin mo na lang yan sa dilaw, yung puti. Ayan. Ayan. Bali mga karawas, malapit na po kaming matapos at naipakita naman na po namin yung buong full renovation na ginawa namin dito sa project. Ayan, si Bilog dito, matatapos na rin siya dito. Ayan. Tapos pinabisita na po natin si client since nandito lang naman po siya. Ayan, pinabisita na rin. Konti na lang, retouching paint.
Yan, konti-konti na lang, pero halos okay naman na. Yan. Yan. Ayun si Sir. Sir, maraming salamat sa tiwala ha. So, kamusta na yung bahay? Ito na, malapit na po namin may turnover sa inyo. Ayos ba? Solid, solid. Okay, meron lang pala akong ilang mga part dito na konti-konti na lang naman. Yan, siya nga pala hindi kami nagabang ng ano rito, ng saksakan kasi microwave siya. So, pinag-iisipan na lang kung dito or dito. So, ano po yan? Butas. As of now, wala pa po kasi kami ginagawa na butas kasi pag di-decision ako, kumbaga babalikan na lang po ni client to. Yan na. Ilaw dyan. Then, ilaw dito. Tapos yung wiring, madali na po siyang itago. Binuhol na lang po muna namin kasi bagong paint po ito. Yan na. Sir, baka may magtanong sa akin kung magkano ang total renovation. Pwede ba natin i-share or wag na? Sa tingin mo? Sige, kung ano naman, wag na nating sabihin kasi medyo private nga naman kasi talaga. So, sa vlog ko naman, nagbibigay ako ng range pero yung mismong total, kung hindi talaga pwedeng sabihin or for private na lang ni client. Yan, pinayagan na tayo ni client na i-shoot yung buong bahay niya. So, bonus na lang yun. Okay, okay na tayo rito. Sir, inaalala ko lang sir, pag bibisita ka, baka limit lang yung maka-TNB rito. Limit nga lang. So, pero advantage sa ito kasi pinili mo rito frosted eh. So, kahit pa paano natakpan po siya ng husto. Pero sa storage naman, panalo ka. Medyo malaki nga lang talaga yung naging pintuan. Laki lang yung naging pintuan. Akala ko ito na ito 60 din po yung ganun yun. Yung dito? Yung laban. Yung 60 by 60 lang nga sana. Ayan. Lalo na yung kwarto sir, ang ganda. Pakaganda ng kwarto. Parang nga kaming gumawa ng model house nito sir kung tutuusin lang eh. Ayan. Inspired po sa iba-ibang kanina. Iba-ibang Design. Talaga? Pinapanood ko po lahat ng kasi model po nito kasi ibang mga... Parang nga combination na nga lahat na. Ayan, malapit na kuya Dindo. Malapit ng magtagumpay. Last day. Pero kahit naman last day, kung may mga ipapasuyo ka naman sir, nandito lang naman. Halos magkapit bahay lang kami ni sir eh. So yung iba nga dito, kagaya na yung pagbubutas nun sa cabinet, babalikan na lang po yan bukas. So ipa-final na lang ni sir kung saan talaga banda. Tapos ano pa ba dito? Eto sir, asikasuhin na namin to, no? Yung may kortina. Kaya may yata ng pagkakabit eh. Nag-iba. Yung kortina, kailangan pagtulungan na lang ho natin yan. Ayan na. Ba, hindi na eh. Nasa kabila tayo yun eh. Sige. Marami pong naghahanap sa daw po second floor. Oo. Ay, hindi, lang yun. Yung video ko sa Facebook. Nag-comment naman. May nag-comment. Asa po yung second floor? Yun na, dito naman, may mga konti na lang akong tinuro pa. So, may konti na lang. Yung binuksan ko nga pala yung aircon para malamig-lamig na. Yan, ayos na. Tapos, pwede na po nating picture lang to mamaya. So, yung kulang lang po yung box na acrylic ni sir kasi nabasag daw to nung dineliver. So, lagayin niya ng mga sapatos yan. So, imagine niyo kung gaano kadami yan. Ilang layer? 2, 4, 6, 8, 9 times 3. Ang daming sapatos. Tsaka pagka may ganyan ka, hindi basta-bastang sapatos lang na Kuya Dindo. Baka yan, mga branded. Branded na. Baka naman, Sir Joshua. Makakuha lang isa, no? Ako dyan, nilalagay ko yung mga, yung mga beach walk. Bibili sa palengke. Yan, okay na rin po tayo rito. Yan, inspect na po lahat ni sir at lahat naman po ng nasa punch list ay nagawa na ng buong tropa. Okay naman na. Yan. So, sa nagtatanong po ng warranty, yung bubong natin at saka yung slab. 6 months warranty yan, just in case magkaroon ng mga tulo, leak. Yan, mababalikan po natin. Tapos yung mga ilaw, yung mga lighting natin dyan is 1 month warranty. Mag-i-start po siya ngayon. Okay.
Tapos syempre, ita-turn over na natin kay client yung mga pader, lahat pinturado na po yan ng maayos. So alagaan na lang po sana ni client. Yan, para hindi na po siya magasgasan. Yan, at hindi po siya mamantsahan. So sa ganito kalaking space lang, so sa ganito kasikip na space lang, may tendency talaga to na madumihan kagad siya, tsaka mamantsahan. Kaya nga ang ginawa ng kliyente namin dito, lahat pinasok na, no? Lahat inakyat na, Kuya Dindo, no? Para kung sakali man may mamamantsahan or magkakaroon ng scratch, ma-retouch na natin. Yan, kumbaga nakikita ko, damit na lang naman at saka yung mga sapatos, no? Abangan natin yan, yung mga sapatos, no, Kuya? Ipapatawag ka ni Sir, no, kapag iakit yung mga sapatos. Ayan. Ganda. Ayan. Sobrang nakaka-relax. Yan, nagkamali lang po nung pagkakalagay ng kortina. So, 2 layer kasi yung tube niya. Dapat nasa 1 layer lang nung yung kortina. Yun, nagkamali. Yan. Okay na tayo rito. Tapos yung kulay pa lang ng handrail, sadyang ganito lang. Baka matanong nyo bakit parang color primer lang. Ito lang yung gusto ni client. Yan. Sir, patawag mo daw si Sir Dindo. Si Kuya Dindo pala pagkano. Yung sa sapatos, pag mag-akit ka na. Pag-iakit mo daw yung sapatos mo. Ang dami daw eh. Mukhang may balak humingi. Ayan. Tsaka ito rin daw, si Bilog. Ayan, konti na lang, Bilog, no? Ayan, makakot-kot lang talaga. Makakot-kot lang talaga siya. Ayan. Eh, ganyan talaga. Bagong-bago yung bahay mo. Mas mas pansinin. Pero hindi naman nangangahulugan na syempre may mga iba nang nakagawa. Ito kasi talagang ginastusan. Kitang-kita, di ba? Ganun naman talaga. Kanya-kanyang gawa. Yan. Pero para sa akin, kung nag-iisa lang to, talagang kitang-kita natin yung ganda niya. May katabihan na kasi. Okay, balik tayo dito sa loob. Yan, nadoblehan tayo ng trabaho sa kortina. 2 layer kasi yan eh, napaghiwalay na. Dapat nasa 1 lang. Yung ganito lang, sir, no? Tama, no? Ito, dito sa dulo lang. Yan, sabi ni sir, kahit bukas na daw eh. Sabi ko, ngayon na, ano? Mas okay na. Puti pa naman. Malinis ba kamay niya? Okay. Sige. Nag-safeguard dyan, Kuya, no? Yung matatapos na. Sige, Kuya, huwag ka magmadali. Relax mo lang. Ayaw mo ibang picture, iipon mo ng araw. Talaga? Yun ang galawang yumayaman, no? Galawang talaga. Pakaganda ng bahay, no? Kuya Dindo. Pwede na mag-kasama, boss. Ayun, sir. Kasi mo na. Pwede na. Mas gaganahan ka magtrabaho lalo nito. Ganito yung bahay mo. Gaganahan kang umuwi. Mm-hmm. Bahay na umuwi. Ito, retouching na lang. Ayan. Sila Kuya Dindo, tsaka si Bilog. So magpa-final video na lang tayo kahit siguro mga less than 2 minutes. Mag-thank you kayo kay sir sa trabaho na binigay sa atin. Thank you sa mga pamilya. So, yun na. Siyempre, salamat din sa tiwala ni client. Ayun na. Diba? Sir, hiramin ko yung phone. So, bali susi ng bahay. So, yung mga mapapanood nyo naman sa vlog, lahat naman yan i-reset ni client. So, may pakita lang natin dito. Sir, hiramin ko muna. So, ito na po yung harap ng bahay. Malinis na po yan. Dahil naka-paint retouching na po siya. Yan sa tiles, sa wall, sa paint. Yan. Okay. Yung susi, syempre, maiiwan na po kay client. Yan. So, tinutukan po natin to from 8 AM. Nag-umpisa kami hanggang itong matapos po yung trabaho natin. So, tayo. Okay. Hindi siya bumubukas. Paano
Paano ba to? Teka. Iyon, ganun pala. Sorry. Okay. Ito na po yung unit. Ayan na. Sobrang linis na. Ayan, sobrang maraming salamat po sa lahat ng naging part ng renovation nito. Kahit hindi naman po talaga kalakihan yung bahay. Pero pinaghirapan po namin to at pinagtuunan po talaga ng pansin. Yan, gastos ni client. Yan, dugot pawis ni contractor at saka ng ating mga manggagawa. Yan po lahat yan. Yan, PNB. Yan, dito. Na lahat. Yung mirror. Nakakatawa yung mirror dito. Tapos dito po sa taas. So ayun yung kortina na binago kanina. Ito, iniwan ko na nakabukas. Ayan na. Ayan na. Opya. So, si client na mag-ano po nito. Medyo nahihirapan ako pagka may kailangan pa na settings. So, may lock din naman. Yung smart lock. Ganda-ganda ng bahay ni client. So sabi niya sa akin, Scandinavian at saka niyang classical design. So parang ganon. Pero sa akin kasi medyo may mga combination na siya ng mga modern mga modern materials. Pero ang una ko naramdaman sa ginawa naming bahay, parang house model. Yan, house model po siya. Ilang beses na rin po kasi ako nakakapasok sa mga house model na mga subdivision. Ayan na. Ayan na, gamitin natin. Hop, yan. Ayan. Ayan na. Ayan, okay na. Okay na tayo rito. Ang mga susunod na ipagagawa ni client dito is yung house blessing. Diba? Ayan, pull out na. Yan na. Sir, thank you ulit. Salamat. Maraming salamat sa opportunity. Thank you. Thank you, sir. Sige. Tara. Ayun mga karos, maraming salamat po sa inyong panonood. At yan nga po yung ating na-turn over na bahay dito sa Phase 3. So para sa akin, nakapagawa tayo ng isang model house na unit. So bali ang details na ni sa full renovation. So ulitin nyo na lang po sa mga gusto po magtanong kung ano-ano po yung mga nilagay natin doon. Yan, binanggit naman po natin. Ay mga karosa, nagtatanong ng price range. Nasabi naman ni client na wag na lang daw po sabihin talaga yung total cost kung magkano lahat na nagastos. Bali sa Lee & Aki Builders, nung binil po namin yung simula umpisa, labor and materials. So ang price range niya, 800,000. So hanggang dito na lang po muli mga karosa. Kita-kita na lang po ulit for my next video. Sa mga nakagusto ng video, mag-iwan ng like, mag-iwan na lang po ng comment. So pag napansin natin yan, sasagutin natin yan by the next vlog. See you on my next vlog. Paalam po muna. Tara!